Nalaman rin natin ito sa interview kay Harry Roque. Siya rin mismo ang nagsabi, hindi ito intriga. Kinansila pala ang visa, visa ng asawa ni Harry Roque. Di ba ang pangalan ng asawa niya, Myla, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, Myla. Nag-apply pala ng Dutch visa. Nag-apply ng visa yung asawa ni Harry Roque para makasunod doon sa The Hague. Di syempre, namimiss na rin ni Roque yung asawa niya, yung pamilya niya. So, pinapasunod niya doon sa The Hague, sa the Netherlands, Nag-apply ng Dutch visa. Nag-apply. Ngayon, tuwang-tuwa si Roque. Nakita ko pa yan noon, napanood ko pa yan. Inanunsyo niya na susunod na ang kanyang asawa doon. Ang binigay na visa ay multiple entry yata, pabalik-balik. Ibig sabihin, alam nyo, napakahirap na mabigyan ka ng multiple entry visa, lalo sa Europe, Schengen visa. Yung Schengen visa, matindi yan, mahirap mag-apply niyan. Hindi nagbibigay yan ng matagal. Hindi nagbibigay. Ako, nag-apply sa ibang bansa, halimbawa sa Japan, ay 10 years ang binigay sa akin ng Japan. 10 years. Pero sa Europe, nakatatlong balik na ako dyan. Kami ng pamilya ko, nakatatlong balik. 2012, 2018, at saka 2023. Sa tatlong balik namin na yan, hindi kami binibigyan ng multiple entry. Single entry lang, good for ilang araw. Ganon ganon ka-stricto ang Schengen visa. Ang visa kasi sa sa Europe, sa European Union, Schengen. Kapag mayroon kang visa na ganyan, Schengen visa, pwede ka na sa iba-ibang bansa ng Europa. Basta part ng European Union. Ang may separate lang na visa yung UK. Ay wala, hindi. Mag-a-apply ka ng separate na visa doon. Kaya 'di ba, si Roque nakakalipat-lipat Germany, France, kung saan-saan, Switzerland. Kasi isang visa lang doon. Isang visa doon, Schengen. Ngayon, pero para ma-approvean yung visa mo, mag-a-apply ka sa particular country. Mag-a-apply ka. Bahala ka kung saan ka mag-a-apply. Limbawa, nag-a-apply kami noon, Belgian visa, ganyan. Belgian visa. Pag-apply namin ng visa sa Belgium, nag-grant kami, i-honor na yung visa na yan kasi ang na sa'yo, Schengen. Pero ang nagpa-process ng application mo sa visa, kung saan kang bansa mag-a-apply. Pwede kang mag-apply sa Dutch, pwede kang mag-apply sa Germany, pwede kang mag-apply sa kung saang bansa ng European Union. Pag nag-grant yan, i-honor na yan sa lahat ng bansa ng European Union. Ganyan yun. Ngayon, ang sabi ni Roque, nag-apply yung asawa niya, tuwang-tuwa siya kasi multiple entry. Ibig sabihin, pabalik-balik. Pabalik-balik. Ganon yung Akala ko noon, pumunta na dun yung asawa niya. Kaya pala wala tayong nakikitang picture. Wala tayong nakikitang picture ni Roque at ng asawa niya na magkasama sila doon. Ang kasama niya doon si Maharlika eh. Ang laging kasama niya doon, ng mga pictures niya, videos niya, si Maharlika, hindi naman yung asawa niya. Pero nasabi niya na yan noon, na na-approvean yung visa ng asawa niya at susunod na sa kanya, sa The Hague, sa the Netherlands. Ay ngayon, yung latest na interview niya, napanood ko kagabi lang. Ang sabi ni Roque, na-approvean yung visa ng asawa niya, multiple entry. Kaya lang, 2 days daw, after na ibigay ng Dutch Embassy yung visa, nakatanggap sila up to 2 days. Just 2 days after na mabigay yung visa, nakatanggap sila ng sulat galing din sa Dutch Embassy na nagsasabing canceled o ay revoke. Revoke yung kanyang yung Schengen visa na inisyu ng Dutch. So grabe Masakla pala ang nangyari kay Roque. Hindi niya naman dinitalye kung bakit na-revoke, paano na-revoke, pero ang malinaw dito, nakarating na sa Dutch Embassy. Nakarating sa Dutch Embassy, sa Dutch government na kung ano ang mga lakad ni Roque. Kaya yung kanyang political asylum,
desisyonado na talagang hindi mapagbigyan yun. Eh kung yung kanyang asawa na nag-apply lang ng visa, hindi naman permanent visa yon, hindi pagtira na doon, na tourist visa. Kaya lang, nung una binigyan, mahaba yung binigay na panahon, multiple entry. Nung bandang uli, 2 days, kinancel. Anong ibig sabihin nun? Ay may huli na ng malaman ng Dutch government, na mayroong palang mga kasong kinakaharap ito si Roque, posibleng tumatakas nga ito sa Pilipinas. Posibleng yun ang rason. Siguro in-inform ng Dutch government ay ng Philippine government na may ganitong kaso yan. Biglang nag-responde ngayon yung Dutch embassy, i-revoke just 2 days. 2 days lamang pagkagawad nung visa. Galing yan kay Roque mismo, masaklap. So hindi na pwedeng makapunta ng maglalakad siguro ng visa, hindi na sa ibang bansa siguro magpa-process, pero ewan natin, hindi kasi dinitalye ni Roque kung anong nangyari, bakit na revoke yung visa. Saklap. Kaya sabi niya rin mismo, kahit yung mga anak niya, delikado na rin na hindi makapunta sa kanya sa The Hague. Kaya sabi ni Roque, grabe talaga ang galit niya dito nga sa administrasyon. Kasi lahat daw ng pinagdadaanan niya ngayon dahil sa kagagawa ng administrasyon na to. Ang problema niya, kahit naman si Digong na pinaglalaban niya, ay tinatakwil na rin siya. O sana siya ngayon pupunta. Kawawang Roque. Sabi ni Kaufman, ang sabi daw ni Digong ay ni Duterte, instructan si Roque na wag nang makialam sa kaso at umuwi na lang sa Pilipinas, harapin yung kanyang mga problema. Hindi. Pag bumuwi dito sa Pilipinas, kulong siya. Siyempre hindi maisip ni Roque yan, makukulong siya. Grabe na nga ngayon ang nangyayari sa kanya. Pag umuwi siya sa Pilipinas, kulong siya. Hindi niya kaya yan. Hindi kaya ni Roque yan. Kaya nga tumakas eh. Ngayon, kaya lang, kinancel yung visa ng asawa niya, so hindi makasunod sa kanya, makadalaw man lang. Yung mga anak niya, sabi ni mismo ni Roque, delikado, hindi na rin yata mabibigbigyan ng visa. So hindi na sila magkikita. At kahit naman sa problema niya ganito, pag dininay yung kanyang visa, yung asylum application niya, pag dininay, di saan na siya, wala na. Balik na talaga siya ng Pilipinas. Pwede na siyang arestuhin ng Interpol. Ayan mga kabunyog, mga kabayan, ang pinagdadaanan ni Harry Roque. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog